Love Stories. May mga tao na dumarating sa buhay natin ang hindi inaasahan. At kapag nagsisimulang bumuti sa atin ang kapalaran, tanggapin natin ito ng mainam at maluwag sa ating puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang nagkamali at nagsisi? Dear Papa Dudut, ang second chance binibigay lamang sa mga taong deserving. Yan ang paniniwala ko noon kasi pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon na yon. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Noong araw kasi laging sinasabi sa akin ng mama ko na ang mga taong nagmamadali kadalasan nagkakamali. Hindi ko po yun isinapuso kaya nga naranasan kong mabigo. At ang mga pinagdaanan kong yon ang gusto kong ibahagi ngayong araw sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nerissa. 35 years old at meron po akong small business online. Bali gumagawa po ako ng personalized styro lettering and backdrop na ginagamit sa mga birthday party, binyag at ano pamang mga okasyon, Papa Dudut. Nakatira po ako at ang kamag-anak ko sa bahay ng mama ko dito sa Pasig. Pero sa susunod na buwan ay nakatakda na kaming lumipat sa Pampanga. Magkahalong excitement at kaba po ang nararamdaman ko pero mas nanaig po yung pananabik. Dahil alam ko sa sarili ko na deserve namin ng anak ko ang sinasabi kong second chance na ito. Pero bago ko po i-reveal kung ano yon, ay gusto ko po munang ikwento na minsan sa buhay ko ay naging pasaway ako. Nagkaroon po ako ng mga maling desisyon na malaki ang naging epekto sa kapalaran ko. Isa na nga po doon ay noong unang beses akong na-in-love. Nasa first year college pa lamang ako nang maging kami ni Amber. Kaklase ko siya sa kurso kong Mass Communication at minsang nasabayan sa pila sa registrar noong enrollment. Guwapo po si Amber, moreno, matangkad at miyembro ng varsity team sa campus namin. Pero meron siyang kabuntot na alias at reputasyon. At yon ay ang pagiging babaero niya. Nahuli ko na pong nalaman. Masyado kasi akong nadala sa matamis niyang salita noong niligawan niya ako. Palibasa ay NBSB ako, Papa Dudut, pero mahal ko si Amber at handa akong gawin ang lahat mapatunayan lang ang pag-ibig na yon sa kanya. O ayan, upo ka muna dyan sa kama, babe. Embert, ano bang ginagawa natin dito sa kwarto mo? Akala ko ba doon lang tayo sa sala niyo? Diba umalis si na mama mo? Pinagbabantay ka nila ng bahay? Kaya nga umuwi na tayo rito at hindi na tumambay pa sa school. Saka ikaw na may sabi, wala si na mama kaya nga sinama kita rito. Ano ba kasing gagawin natin dito sa kwarto mo? Ano bang gusto mong gawin natin, babe? Ha? Wala akong gusto. Ako meron. Kinis talaga ng balat mo, babe. Mamahalin sigurong lotion ang ginagamit mo. Babe, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ko hinahawakan sa braso? Ayaw mo ba? Babe, wala namang tao. Tayo lang, kaya pagbigyan mo na ako. Embert! Arte mo naman. Ikaw nga tong hinahalikan, ayaw mo pa? Ano ba kasing gusto mong mangyari? Tinatanong pa ba yun? Siyempre gusto kong gawin na natin yung yung alam mo na, mag-boyfriend-girlfriend naman tayo. Walang masama dun. Anong walang masama? Di ba pang mag-asawa lang yun? Old-fashioned mo naman, babe. Uso na yun. Ginagawa na yun kahit hindi pa mag-asawa. Kaya wag ka na mag-inarte dyan. Alam kong gusto mo rin ako masolo. Pero natatakot ako. Natatakot saan? Dun sa
Hindi ko alam kung anong gagawin. Yun lang pala eh. Huwag ka na mag-alala kasi ako nang bahala. Tuturuan kita. Mag-e-enjoy ka, promise. Magugustuhan mo tapos baka hanap-hanapin mo pa nga eh. Paano kung mabuntis mo ko? Hindi ka mabubuntis kasi gagamit tayo ng proteksyon. Saka alam ko naman gagawin kaya relax ka lang dyan. Kailangan ba talaga natin gawin to? Hindi pa kasi ako handa, babe. Di ba mahal mo ko? Ha? Oo, mahal na mahal kita. Bakit mo ba tinatanong yan? Yun naman pala. Ano pa bang problema mo? Sige ka, pag hindi mo ako pinagbigyan, iiwanan kita. Babe naman, wag. Nag-overthink lang ako. Huwag ka na kasi mag-overthink. Dami mo pa kasing sinasabi dyan na kesyo natatakot ka, hindi ka pa handa o ano. Kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin sarili mo, babe. Diba? Sinabi ko sa'yo na relax ka lang. Ako nang bahala. Hindi mo kailangang matakot kasi kasama mo naman ako. Mahal kita, alam mo yan. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ayos ba yun? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Yun naman pala eh. May tiwala ka rin ba sa akin, babe? Meron. Ayos naman pala lahat. Kumalma ka lang kasi. May enjoy mo rin yung gagawin natin. Basta gagawin mo lang. Huwag mong pigilan sarili mo. Kasi wala naman makakarinig sa'yo rito. Dahil tayo lang tao sa bahay. Pero nahihiya ako eh. Kanino? Sa akin? Oo. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Boyfriend mo ako. Oo nga, pero… Ayan ka na naman. Nag-overthink ka na naman. Halika na nga rito sa tabi ko. Bakit ba kasi ang layo-layo mo? Dali, lumapit ka sa akin. Babe. Ayan, lapit ka sa akin. Ganyan nga. Huwag ka na mag-alala. Enjoyin mo na lang. Natakot po ako na baka iwanan ako ni Amber kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kaya kahit kabado ako at walang kaalam-alam sa kama ay hinayaan ko po siyang gawin ang gusto niya. Aaminin ko na na-enjoy ko naman po katagalan, Papa Dudut. Kaya kapag niyayaya niya ako ay mabilis na lamang sa akin ang pumayag. Kaso minsan kapag wala ako sa mood ay tatakutin niya akong hihiwalayan. Kaya sa huli binibigay ko na lamang ang sarili ko. Sa katunayan may mga oras na nilalagnat na ako kasi masyado niya akong pinapagod. Nagkataon pa namang exam namin yon sa major subjects kinabukasan. Pero dahil hindi kami nag-review pareho ay wala kaming masyadong nasagot sa aming mga exams. Butit hindi naman kami bumagsak, kamuntik lang. Hindi ko po yun makakalimutan kasi pumasok ako sa school kahit masama ang pakiramdam ko. Dahil sa pagiging gwapo at matinik ng boyfriend ko ay marami pong kababaihan ang nalink sa kanya, Papa Dudut. At ang nakakainis pa, kahit halata naman nilang kami ay panay pa rin sila sa paglalandi kay Amber. Minsan may inaway na nga ako at pinagselosang taga-tourism na kapwa kandidato ni Amber sa pre-event ng university namin. Napansin ko kasi na kulang na lamang ay maglaway sa kanya ang boyfriend ko. Alam ko naman na maganda siya at sexy pero malandi din kasi. Nakuha pa talagang makipagharutan sa boyfriend ko, Papa Dudut. Nagresulta yon ng negatibong feedback kay Amber dahilan para magalit siya sa akin. Pero nagkabati din kami matapos kong pumayag na may mangyari sa amin noong minsang bad trip siya. Kasi may family problem sila sa bahay nila. Pero sabi nga nila kahit na anong pag-iingat, nangyayari pa rin ang hindi inaasahan, Papa Dudut. Aalis na ako. Ambert, sandali! Huwag ka nga munang umalis, kinakausap pa kita. Ano ba kasing sasabihin mo? 10 minuto na ako sa harapan mo, hindi ka naman umiimik. May gala pa kami ng tropa ko. Girlfriend mo ko, mas uunahin mo pang sumama sa mga tropa mong yon? Oo, kasi naaalibadbaran ako sa pagiging clingy mo.
Wow, ako pa palang clingy ah. Sa ating dalawa, ikaw tong mahilig. O bakit? Nagrereklamo ka? Gustong gusto mo nga. Lakas nga ng sigaw at Tumahimik ka nga. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano pang isipin dyan? paki ko sa iisipin nila. Oh, ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kasi, kung hindi lalayasan na talaga kita. Ano kasi, babe? Oh, bakit ganyan mukha mo? Ano ba kasi yun? Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Buntis ako. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi naman April ngayon kaya wag mo ako maprank-prank dyan. Hindi nakakatuwa. Anong prank? Hindi kita pinaprank. Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Kasi sinasabi mong buntis ka kahit hindi. Anong kahit hindi? Ginawa mo pa akong sinungaling, siraulo ka. Delayed ako. Ilang araw na kaya kinabahan na ako. Tapos nag-decide akong bumili ng pregnancy test kit. Inulit mo ba? Baka mamaya mali lang yung result. Oo, inulit ko ng 3 beses tapos… Nasaan na ba yun? Ito. O ayan, parehong-pareho, 2 linya. Ibig sabihin yan, positive. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi totoo yan. Ilayo mo nga sa akin yan. Hindi ako naniniwala dyan. Paano ka hindi maniniwala? Yan na nga sa harap mo yung ebidensya. Ilang beses may nangyari sa atin, di ba? Sabi mo mag-iingat ka, pero anong ginawa mo? Pinuntis mo pa rin ako. Nag-ingat naman ako. Di ko nakasalanan na may nakalusot pala. Ay, lintik naman talaga oh. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Babe, natatakot ako. Hindi pa ako handa magka-baby. Kahit anak natin to. Akala mo ikaw lang yung natatakot? Ako rin naman. Saka ayoko pang maging tatay. Lagot ako sa airpods ko. Baka palayasin ako nun sa bahay namin. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo dugot laman ang batang dinadala ko. Oh, bakit? Kasasabi mo lang din hindi ka pa handang magka-baby. Tapos ako walang karapatang magsabi ng nararamdaman ko? Oo, pero ganyan ka ba talaga? Alam mo, ewan ko sa'yo. Basta, ayoko sa batang yan, tapos. Ha? Hindi naman pwedeng ayawan mo agad yung baby natin. Sige, sabihin mo anong gagawin ko rito. Sa lagay, ako na lang bahala. 2 tayong gumawa nito. Ewan ko, hindi ko alam. Alamin mo, huwag ka mang iwan sa ere. Manahimik ka nga muna. Nag-iisip ako. Huwag kang umiyak. Mamaya ano pang isipin ng mga tao dyan? Natatakot kasi ako eh. For sure, lagot ako sa mama ko. Tapos, kung ano-ano pang sasabihin sa akin at tiyahin ko pag nalaman nilang buntis ako nag-aaral pa tayo. Di palaglag mo yung baby. Ano sinabi mo? Ayoko nga, masama yun. Mas masama kung bubuhayin mo yung anak natin hindi pa nga tayo handa. Baka hindi rin natin siya mabigyan ng maganda at maayos na kinabukasan. Pero, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? May buhay ng baby natin. Dugo pa lang yan, wala pa yung isip. O kung meron man, hindi naman niya maiintindihan yung nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, alisin mo na yan sa katawan mo ngayon din. Ay, huwag kang matakot kasi kasama mo naman ako. Basta gawin mo lang yung sinasabi ko. Kasi mahal mo ako, di ba babe? Oo, mahal na mahal kita, babe. Papadudot, stress na stress po ako nang hindi kilalanin at tanggapin ni Amber ang magiging anak namin. Bukod doon ay takot din ako sa mama ko na OFW ng mga panahong yon. Ayoko siyang madismaya sa akin at ang masahol pa ay itakwil niya ako kasi hindi ko sinunod ang bilin niyang mag-focus sa pag-aaral ko. Yun kasi ang rason kung bakit siya nagpapakahirap sa ibang bansa para magtrabaho, papadudot. Wala na kasi kaming tatay ng bababae pa, ng babae siya, kaya si mama na lang ang magulang namin. Meron po akong isang kapatid na lalaki at nakatira kami sa tiyahin namin na walang asawa. Pero may isang anak na babae na kaedad ko rin that time. Pero hindi kami magkasundo. May pagka-intermedita ka rin kasi ang tita ko at kulang na lamang ay isumbat sa amin ng kapatid ko yung pagtira namin sa bahay nila. Kaya naman hindi kami close.
Kaya nga malaki ang pinagbago ng buhay ko nang makilala ko si Embert kasi naranasan kong magkaroon ng pamilya at mga kaibigan. Pero dahil sa mga masasakit niyang sinabi ay nasaktan po ako ng husto. Kaya lang mas natakot po ako nang sabihin niya sa akin na iiwan niya ako. Kaya naman sinunod ko ang gusto niya. Oo, Papa Dudut. Pinalaglag ko ang baby namin at nagpatuloy sa pag-aaral namin. Pero noong nasa 3rd year na kami ay muli niya akong nabuntis. Hindi na po ako pumayag na ipalaglag ang magiging anak namin kasi kinain ako ng matinding konsensya. Nalaman na rin po ng pamilya namin ang nangyari kaya pinilit nila kaming tumira sa isang bubong at magsama bilang pamilya. Kinailangan ko pong magsakripisyo at huminto sa pag-aaral kasi masela ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Noong mga anak ako ay nawala na ako ng ganang bumalik sa eskwelahan. Hindi na rin naman nakatapos si Embert kasi mas pinili na lamang niyang mamasukan sa call center para may panggastos kami at pangkain sa araw-araw. Pero ang hirap, Papa Dudut. Kasi naranasan kong magka-postpartum habang nag-aalaga ng baby namin. Tapos si Embert ay nandoon sa mga katrabaho niya at madalas na nakikipag-inuman at walwalan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-live-in po kami ni Embert at nagrenta ng apartment, Papa Dudut. Pareho pong hindi mayaman ang pamilya namin pero laking pasalamat ko na lamang kasi inalalayan nila kami para makapagsimula. Tulad ng inaasahan ko ay disappointed sa akin si Mama pero mas maraming nasabi na masakit na salita ang tiyahin ko. Nagkasagutan pa nga kami kasi akala mo ay kung sino siya samantalang hindi naman niya ako iniluwal. Ayoko na rin pong tumira sa bahay niya kaya naman porsigido talaga akong makabukod kami ni Embert. Kasi baka malaglag ang baby sa tiyan ko dahil sa stress, Papa Dudut. Pero hindi po naging madali ang lahat. Lalo na noong nagbuntis ako at dumoble ang hirap ng mga anak nako. Wala kasing umaalalay sa akin o gumagabay man lamang, Papa Dudut. Nag-uusap naman kami ni Mama sa call pero dahil busy rin siya sa trabaho niya ay minsanan lang po yun. Tapos ay pumapasok pa si Embert kaya madalas akong walang kasama sa inuupahan namin. Kahit na pagod at puyat ako ay kailangan kong kumilos kasi may anak na ako. Bukod doon ay pinagsisilbihan ko rin po si Embert. Inaasikaso ang pagkain namin, nilalabhan ang mga damit namin at naglilinis ng bahay. Ayaw po ni Embert ng marumi at madalas niya akong pinapagalitan kapag may hugasin sa lababo o alikabok sa paligid. Minsan pakiramdam ko, hindi niya ako live-in partner o nanay ng anak niya. Kasi kung pagsalitaan at tratuhin niya ako ay parang kasambahay. Pero hindi naman niya ako pinapasahod. Doon na po ako nagkaroon ng depresyon pero nilabanan ko yon ng mag-isa, Papa Dudut. Hindi kasi nakikinig si Embert pag nagsasabi ako tapos madalas pa siyang busy sa trabaho niya. Inuuna niya ring samahan ng mga kaibigan niya pag nagyayaya ng gimmick o inuman kasi raw ay kailangan yon para tumagal siya sa trabaho niya. Nagdaan ang mga taon, nalagpasan ko ng mag-isang depresyon at masasabi kong umusad naman ako. Kung sumpungin ay paminsan-minsan na lamang pero madalas ang dahilan noon ay si Embert. Na-stress kasi ako kakaisip na merong mga babaeng nauugnay sa kanya sa pinagtatrabahuhan niyang call center. At parang proud pa siya na pinipilahan kuno siya ng mga kababaihan kasi gwapo raw siya kahit pamilyado na. Dahil doon ay tumindi ang insecurity ko sa katawan at lumala ang pagiging selosa at mapaghinala ko, Papa Dudut. Madalas ko siyang inaaway bagay na hindi niya kinakatuwa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nandito na ako!
Buti naman naisipan mo pang umuwing damukol ka. Teka, lasing ka ba? Hindi ah. Sino may sabi sa'yo? Hindi ako lasing. Kagabi pa yun. Hangover na lang ngayon. Uminom ka na naman? Konti lang naman, babe. Mga ganito oh. Kita mo yan? Konti lang. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Anong sabi mo? Saka bakit ka ba sumisigaw? Natutulilig ako sa'yong babae ka. Matutulilig ka talaga para pumasok dyan sa kokote mo na ilang beses na tayo nag-usap na huwag ka nang iinom. Lagi ka nalang naglalasing ah. Lagi ka nalang gumagastos sa alak, Embert. Pera ko naman yun ah. Hindi mo naman pera yun kaya bakit ganyan ka kung makapagsalita? Saka oo nga, nag-uusap na tayo. Pero anong magagawa ko? Niyaya ako ng mga katrabaho ko eh. Alam nga namang hindihan ko sila. Yun naman talaga dapat ang ginawa mo pero gusto mo rin kasi. Mas inuna mo na naman sila kaysa sa amin ng anak mong demonyo ka. Hindi ako demonyo, Nerissa ah. Halika nga rito. Anong gagawin mo sa akin, Embert? Bitiwan mo ako ah! Imbis na tanungin mo ako kung kamusta ako o ipaghain ng makakain, yan talagang ugaling kanal mo ang bungan mo sa akin. Sino matutuwa kung lagi ka na lang ganyan? Tsaka kapal ng mukha mo tawagin ako may ugaling kanal. Eh kumusta naman yung sa'yo? Di talaga titigil yung madaldal mong bunganga. Paduduguin ko yan. Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako, Embert! Eh di sige. Pwede bang tumahimik ka na? Baka akalain ng mga kapitbahay kinakatay kita. Titigil lang ako pag tumigil ka na sa ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Huwag mo nga akong gawing tanga. Alam ko may nilalandi kang babae na katrabaho mo, kaya hindi ka makahindi sa nagyayaya sa'yo. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Oo, kasi hindi ka marunong umintindi. Ikaw ang hindi makaintindi. Masyado kang mapaghinala kahit wala naman. Tatamaan ka ulit sa akin, sige. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Walang totoo sa sinasabi mo kasi lahat ng lumalabas sa bibig mo nakakainis. Embert, bitiwan mo ako. Huwag mo ako sabulutan. Gagawin kong gusto ko kasi ikaw nga sinasabi mo mga gusto mong sabihin. Kung kinakailangan kong bunutin yung mga buhok sa anit mo manahimik ka lang, aba gagawin ko yun. Rico! Nerissa, ano ba? Kinagat mo pa ako. Aso ka ba? Hayop ka, Embert. Napakasama mo. Papadudot, yun po ang unang beses na nasaktan ako ni Embert. Kaya naman magkahalong gulat at takot ang namayani sa akin. Pero hindi po yun ang huli dahil nasundan pa ng nasundan. Hindi na lamang suntok o sampal ang natatamo ko sa kanya, may kasama na ring tadyak at untog sa pader. Sinikmuraan na rin niya ako dahilan para sumuka ako. Kasi lasing siya noon at mainit ang ulo sa isang bagay na hindi ko na maalala. Kontodo rin siya nang sabi ng mga masasakit na salita sa akin na para bang hindi niya ako kinakasama. Nawala na po yung respeto niya sa akin bilang isang babae at nanay ng anak niya. Bukod doon ay pinagbantaan niya pa akong pipilayan sa oras na magsumbong ako kanino man, lalong lalo na sa mama ko. Kaya nga naging tikom ang bibig ko sa tuwing nagkakausap kami ng nanay ko sa video call. Ang sakit-sakit sa dibdib dahil hindi ko maisumbong sa kanya ang mga pinaggagawa ni Embert. Lumala rin po ang adiksyon niya sa pag-inom ng alak, papadudot. Halos sa linggo-linggo na lamang nilang gimmick na mga katrabaho niya na pupunta ang sweldo niya. Hindi niya rin pala ako pinagahawak ng pera simulang nagsama kami kasi wala raw siyang tiwala sa akin. Kaya nga wala akong sariling pera at ultimo pambili ng maayos na damit ay hindi ko kaya. Hindi rin naman siya yung tipo ng lalaki na pala regalo sa akin. Kumbagay ayos na meron kaming kinakain ng anak niya. Doon ako nagsimulang mag-business ng styro lettering na unang tinuro sa akin ng kapitbahay namin. Pero dahil wala pa akong sariling gamit, ay kinatulong na lamang muna niya ako at binibigyan na lamang ng komisyon.
Kaya ang laki din ang tampo ko kay Ember dahil hindi man lang niya ako maregaluhan kahit lipstick noong birthday ko. Ni binate ay wala. Tapos sinasaktan niya pa ako. Ilang buwan ko pong tiniis ang pagmamaltrato niya bago ako nagising sa katotohanang mapapatay niya ako at posible niya ring saktan ang anak namin kung patuloy pa akong makikisama sa kanya, Papa Dudut. Narisa! Narisa! Nasaan ka bang babae ka? Embert, alas 11 na ng umaga, umuwi ka pa. Sorry na, babe. Hindi ko talaga naintindihan mga katrabaho ko. Gustong gusto talaga nila akong kasama sa inuman namin eh. Kasi ako raw yung clown ng grupo. Kung wala ako, edi walang magpapatawa. Hindi na happy. Happy mo mukha mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, mukha kang pulubing pinabayaan ng mga katrabaho mo. Tsaka ano yung nasa kwelyo ng damit mo? Lipstick? Lipstick nga! Sinasabi ko na nga ba? Naku, wala lang yan, babe. Huwag mong pansinin yan. Anong huwag pansinin? Sino ba ba yan? Yun ulit? Yung laging inaasar sa'yo? Sabihin mo! Tulungan mo kaya muna akong bumangon bago mo ako tanungin dyan. Bumangon ka mag-isa mo, bahala ka sa buhay mo! Grabe ka naman. Parang ibang tao naman ako. Ay, nakaupo rin. Hoy, babe! Pagayin mo ako almusal. Pagtimpla mo ako kape. Nahihilo ako. Sakit ng ulo ko. Teka, Nerissa? Nerissa, ano bang ginagawa mo dyan sa kwartong babae ka? Lumabas ka nga dyan! Hindi ko na kaya yung pagwawalang hiya mo sa akin, Embert. Tapos hindi ka lang siraulo, nananakit ka pa. Sawang-sawa na akong pakisamahan kang baliw ka. Nerissa, bakit dala mo mga gamit mo? Ano yan? Hindi ba halata? Aalis na kami ng anak mo. Dadaanan ko lang siya sa school niya. Tapos hindi na kami uuwi rito kasi buwisit ka. Nerissa naman! Hindi na ba natin to pwedeng pag-usapan? Ano pa bang klaseng usap ang gusto mo, Embert? Kasi kung usap lang naman, ilang beses na natin ginawa. Sabi mo pa nga sa akin, nagsasawa ka na. Tapos ngayon, tatanungin mo ko kung hindi na natin pwedeng pag-usapan. Paano ko sabihin ko hindi na? May magagawa ka ba? Sa bagay, wala ka nga palang pakialam sa nararamdaman ko kaya wala ka ring magagawa. Ikaw nga yung rason kung bakit kulang na lang mabaliw ako dahil sa mga pinaggagawa mo, hayop ka. Napakasama mo, Embert. Hindi ka na nga mabuting ka-live-in partner sa akin at tatay sa anak mo. Nakuha mo pa ako saktan at iputan sa ulo. Buti na lang talaga hindi tayo kasal kasi nakakasukang dalhin ang apelyido mo. Aalis na ako. Aalis na kami ng anak mo. Huwag mo na rin kaming piliting bumalik sa'yo kasi ubos na ako. Nerissa, please! Huwag mo naman gawin sa akin to! Babe! Huwag mo akong iwanan! Bitiwan mo ako. Magbabago ako! Para sa'yo! Para sa anak natin! Siraan na lang tuktok ko kung maniniwala pa ako sa'yo. Diyan ka nang ungas ka! Nakipaghiwalay po ako kay Embert at sinabi ko sa mama ko ang mga pinaggagawa niya sa akin, Papa Dudut. Gulat na gulat ang nanay ko at hindi makapaniwala sa pinagdadaanan ko kaya nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas para maalalayan ako. Sakto kasi tapos na rin naman ang kontrata niya at wala na rin siyang planong bumalik pa sa abroad. May sapat na rin siyang naipon para makapagsimula kami. Unang ginawa ni mama ay nagrenta kami ng sariling apartment sa Pasig para sama-sama na kami doon ng kapatid ko.
Tapos ay hinarap niya at kinasuhan si Embert dahil sa pananakit sa akin. Pero hindi ko na po pinagpatuloy kasi ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa tatay ng anak ko. Para akong nagkatroma. Bumalik yung depression ko pero buti na lamang at kasama ko na si mama. Ang laki ng pagsisisi ko kasi binaliwala ko ang payo niya noon sa akin na kilalanin ko muna ang lalaking pakikisamahan ko. Na wag muna akong magmamadali na pasukin ang pag-ibig. Kung sana'y nakinig lamang ako sa mga magulang ko ay hindi ako magsisisi ng husto. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay lumaban po ako, Papa Dudut. Pinilit kong maging okay kahit paunti-unti at sinimulan ko yon sa paggising sa umaga na nagpapasalamat kasi nagkaroon ako ng panibagong tsansa na ayusin ang buhay ko alang-alang sa aking anak. Siya po ang naging inspirasyon ko, Papa Dudut. Ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa kabila ng mga luha at pighati na naranasan ko ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinulungan po ako ni Mama na makabili ng mga gamit para makapagsimula ako sa styro lettering business ko online, Papa Dudut. Pero ako lang po ang nag-handle noon dahil may sariling negosyo ang mama ko. Bale nagtitinda po siya ng mga damit sa Tiangge sa Taytay kaya ako at ang anak ko lamang ang nasa inuupahan namin pag nasa eskwelahan ang kapatid kong lalaki. Masasabi ko na payapa na pero hindi madali ang pagiging single parent dahil lumalaki na ang anak ko kasabay noon ang pangangailangan niya. Buti na lamang at supportive si mama sa akin at hindi ako sinusumbatan. Sakaling sumasala ako sa pag-aambag sa bahay kasi hindi pa rin naman gaanong kalakas ang small business ko, Papa Dudut. Tapos ay sakto lamang yung sustento ni Embert sa anak namin. Minsan ay kulang pa kesyo meron na raw siyang bagong pamilya na sinusuportahan. Aaminin ko na ikinasama ng loob ko na nakahanap kaagad siya ng bagong babae para anakan. Pero kung tatanungin niyo ako ay ayaw ko na rin namang magkabalikan pa kami. Kung hindi nga lang niya responsibilidad ang pagsusustento sa anak namin, ay ayaw ko na siyang kausapin kahit na kailan, Papa Dudut. Hiyang-hiya po ako sa mama ko kasi sa edad kong yon ay kargo niya pa rin ako, pati na ang anak ko. May isang beses na nag-grocery kami ng anak ko tapos may gusto siyang gummy bear. Kaso'y sakto na lamang ang pangbayad kong pera kaya umiyak po siya dahilan para pagtinginan kami ng mga tao sa grocery store. Kulang na lang ay matunaw ako sa labis na kahihiyan dahil sa pagmamaktol ng anak ko pero wala naman akong nagawa kasi hindi na sapat ang pera namin. Doon na po may isang mabuting estrangherong lalaki na kasunod namin sa pila ang nagsabi sa kahera na siya na raw ang bibili ng gummy bear para sa anak ko. Siyempre tinanggihan ko po yun, Papa Dudut, dahil hindi ako sanay na nanghihingi. Pero mabait po ang naturang lalaki at kita ko yon sa ekspresyon ng kanyang mukha kaya naman sa huli hinayaan ko na po siyang bayaran ng gummy bear na gusto ng anak ko. Nagpasalamat po ako sa kanya bago kami umalis pero hindi po yon ang una't huling pagkikita namin dahil minsan ulit namin siyang nakasabay sa naturang grocery store. At dahil mahaba ang pila at may kabagalan ng usad nito ay nagkaroon kami ng tsansa na makapagkwentuhan. Doon ko po nalaman ang pangalan niya. Si Pablo na bagong salta sa barangay namin. Matapos malipat ng destino sa trabaho mula sa Pampanga, Papa Dudut. Buti na lang pumayag kang lumabas kasama ako ni Risa. Bakit naman hindi? Wala namang masama. Wala namang magagalit kasi pareho tayong single. Tama, walang masama at walang magagalit. Pero masaya lang talaga ako kasi busy ka pero napagbigyan mo yung pagyaya ko sa'yo. Oo nga eh. Ilang beses mo na nga ba ako niyaya? Sa sobrang dami hindi ko na mabilang. Naaawa ka na lang ba sa akin kaya pumayag ka ng sumama? Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Hindi, magpapasalamat pa ako. Alam mo, palabiro ka rin, no?
Sakto lang. Ayoko lang masyadong seryosohin ang buhay. Seryoso na nga ako pagdating sa karir ko tapos pati ba naman sa ibang bagay? Aray, parang tinamaan naman ako. Masyado kasi akong seryoso ngayon sa buhay ko, Pablo. Alam mo na, may anak akong binubuhay. Kung okay lang itanong, nasaan ang tatay ng anak mo? Ayun, sumakabilang bahay na. Ng babae? Hiwalay na naman kami nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama. Ako yung nakipaghiwalay. Ako yung umalis sa puder niya kasi hindi ko na siya kayang pakisamahan. Nananakit siya, Pablo eh. Tapos nang bababae rin kahit kami pa. Kaya nga hindi na ako nagulat nung nakahanap siya agad ng iba pagkatapos namin siyang layasan ng anak niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan mo. Naiintindihan ko na kung bakit seryoso ka sa buhay. Kailangan kasi may anak na ako eh. Yung sustento naman sa kanya ng tatay niya sakto lang. Minsan nga kulang pa. Lumalaki na ang anak namin kaya sabi ko sa sarili ko, igagapang ko pag-aaral niya. Ayoko siyang matulad sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nabuntis. At mas pinili ko makisama sa tatay niya. Meron ka na bang pinagsisihan sa buhay mo? Meron din naman. Lahat naman siguro tayo meron. Ako kasi malaki yung regret ko dahil hindi ako nakinig nun sa mama ko. Binaliwala ko yung payo niya na mag-aral muna ako bago pumasok sa pag-aasawa. Mas inuna ko kasi yung puso ko, kaya nabulag ako. Nagmahal ka lang naman, hindi mali yun. Hindi nga, pero yung mga desisyon sa pagmamahal na yun yung mali. Baka kapag nalaman mo, husgahan mo ko tapos sabihin mo na masamang babae ako. Sino ako para gawin yun? Hindi rin naman ako perpekto. Sa bagay, pero yung akin kasi, gabi-gabi kong pinagsisisihan. Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na ginawa. Iniisip ko nga, baka karma tong nangyari na sinumpa yung pagsasama namin ng tatay ng anak ko kasi nagawa namin yung bagay na yun. Nagsisisi na ako. Kung ano man yung bagay na yon, mahalaga pinagsisihan mo na. At pilit na tinutuwid yung buhay mo sa ngayon. Ay, hindi ko alam ang tamang sasabihin pero kung kailangan mo ng kaibigan na handang makinig, nandito lang ako ni Risa. Salamat, Pablo. Dami ko ng utang sa'yo. Una na dun yung pagbabayad mo sa gummy bear ng anak ko. Yun ba? Wala yun. Kung alam mo lang na grabe yung hiya ko. Huwag mo nang isipin yon. Maliit na bagay lang yon. Hindi maliit na bagay yun ah. Babayaran ko na. Huwag na, magkano lang naman yun. Pablo naman, pera mo pa rin yun. Oo nga, pero isipin mo na lang na pamasko ko na lang yun sa anak mo. Kulit mo rin pala. Alam mo yan, ilang beses kitang kinulit para lang pumayag ka lumabas kasama ako. Oo nga, pero hindi naman ako napipilitan. Bukal sa loob ko na lumabas kasama ka. Mabait si Pablo, gwapo at manumanay magsalita. Gustong gusto siya ng anak ko at kitang-kita ko na mapagmahal siya sa mga bata. Nagtatrabaho bilang executive assistant si Pablo sa isang private company sa Pasig. Pero dati raw ay nasa Pampanga siya naka-assign. Ilang linggo pa lang siya sa lugar namin kaya aminado siya na wala pa siyang kakilala o kaibigan. Kaya nga masaya siya kasi pumayag ako noong lumabas kasama siya nang huling beses kaming magkausap sa pila sa kahera doon sa grocery store kung saan din kami unang nagkita. Sa isip ko ay wala namang masama since pareho kaming single at masasabi ko doon na doon ko na nga po mas nakilala si Pablo Papadudot. Naging masaya din ako sa kwentuhan namin ng araw na yon. Ewan pero ang gaan ng loob kong kasama siya. Hinatid pa nga niya ako sa inuupahan namin kaya pinatuloy ko siya sa bahay para makita ang anak ko. Pinakilala ko rin siya kay mama at sa kapatid ko bilang kaibigan. Pag-alis ni Pablo ay tinanong ako ni mama kung magkaibigan lang ba talaga kami. Natawa ako at sinabing oo kasi yun naman talaga ang relasyon naming dalawa. Papadudot na sundan pa nga po ng ilang pang paglabas ang unang date namin ni Pablo sa loob ng 3 buwan naming pagkakakilala. Kung hindi kami lumalabas kasi busy ako sa business ko at pag-aalaga sa anak ko ay siya ang pumupunta sa inuupahan namin para makipag-bonding sa anak ko. Tinutulungan din niya ako sa business ko kahit na nga wala talaga siyang ideya doon, Papadudot.
Nakikita ko naman na masaya siya habang natututo kaya naman masayang masaya ko. Pero hindi ko po alam kung ano ang intensyon sa akin ni Pablo. Ayoko pong mag-assume na baka may something yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi ko rin po alam kung handa na akong makinig kung sakaling sabihin niya, Papa Dudut. Mukhang mamahaling dito, Pablo ah. Anong meron? Oo, kasi espesyal ang gabi na to, Nerissa. Ha? Sabihin mo na kasi anong okasyon, birthday mo ba? Kasi kung oo, sorry, wala man lang akong regalo. Hindi ko birthday. Ano ba kasing selebrasyon? Gusto ko lang i-celebrate yung pagkakaibigan natin. Sa ganito ka mamahaling restaurant, wala akong pambayad dito, Pablo. Ako na bahala rito. Treat ko. Kaya gagawin mo lang, mag-relax at i-enjoy ang food. Sige, pero hindi ako naniniwala na pagkakaibigan lang natin yung gusto mong i-celebrate. Kasi ayos lang naman sa akin kahit doon lang tayo sa may tusok-tusok. Kaya sabihin mo na yung totoong dahilan kung bakit dinala mo ako sa napakagandang lugar na to, Pablo. Wala talaga ako maitatago sa'yo. Kaya nga, naghihintay ako. Ang totoo, Nerissa, may sasabihin talaga ako sa'yo. Okay, nakikinig ako. Paano ba to? Aaminin ko na matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba sa'yo to o hindi. Kasi natatakot ako sa magiging reaksyon mo sakaling malaman mo. Pero hindi ko na kasi kayang sarilinin pa. Naiintindihan ko, Pablo. Huwag kang matakot kasi ako lang naman to. Okay. Ang totoo, gusto kita, Nerissa. Gusto kita ng higit pa sa isang kaibigan. At plano ko sanang ligawan ka. Pablo, kasi alam mo namang kagagaling ko lang sa hiwalayan, diba? At ang focus ko ay yung buhay namin ng anak ko. Alam ko. Kaya willing ako maghintay hanggang sa maging ready ka na. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang umibig ulit. Yung totoo, espesyal ka rin sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ako yung babae na karapat-dapat mong mahalin. Bakit naman? Dahil sa mga bagay na pinagsisihan mo? Kasama na yun, oo. Tsaka natatakot ako. Paano kung hindi pala para sa akin yung pagkakaroon ng katuwang sa buhay? Minsan na akong nagkamali nung umibig ako. Hindi mali ang umibig. Maling lalaki lang ang minahal mo. Tsaka naniniwala ako na deserve mong mahalin kasi mabuting tao ka. Mapagmahal na nanay sa anak mo. Oo, may nagawa ka ng mga bagay na pinagsisihan mo katulad ng kinuwento mo sa akin pero lahat ng yon nasa nakaraan na. Alam mo kasi marami kang pinarealize sa akin, Pablo. Kaya nga nagpapasalamat akong nakilala kita eh. Sana mahintay mo ko hanggang sa maging handa na ulit akong magmahal. Oo naman. Mahalaga ka sa akin. Pati na yung nararamdaman mo. Mahalaga rin sa akin ang anak mo at yung kapakanan niya. Kaya nga handa kitang hintayin na muling buksan yung puso mo na magmahal ulit. Nerissa, sana pagkatiwalaan mo ko na hindi kita sasaktan. Tulad ng ginawa sa'yo ng dati mong kinakasama. Handa ko yung patunayan sa'yo. May tiwala ako sa'yo, Pablo. At naniniwala ako na mas mamahalin mo sakaling dumating yung panahon na pwede na maging tayo. Alam ko po na may espesyal ng bahagi si Pablo sa puso ko nang aminin niyang gusto niya ako, Papa Dudut. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko pa kayang makipag-commit ulit dahil kagagaling ko pa lamang sa pakikipaghiwalay. Pero ayoko namang habang buhay na mamalagi sa nakaraan at patuloy na sisihin ang aking sarili sa mga maling desisyon na nagawa ko. Tama si Pablo. Hindi mali ang umibig. Maling tao lang yung minahal ko. Kaya nga pagkaraan ng ilang buwan ay masinsinang pag-iisip at pananalangin, pagsangguni sa mama ko at sa aking anak ay pinayagan ko na pong manligaw sa akin si Pablo. At hindi nga nagtagal ay sinagot ko na nga siya at opisyal nang naging kami. Papa Dudut, walang pagsidlan ang kaligayahan sa puso ko kasi binigyan ako ng second chance na magmahal
at mahalin. At ngayon na ikakasal na kami ni Pablo ay hindi na ako makapaghintay na gugulin ang habang buhay kasama siya. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nerissa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Walang pinipiling estado ang pag-ibig. Kapag tinamaan ka nito ay wala kang nakikitang kapintasan. Lahat ay puro maganda, makulay at masaya. Minsan kahit paulit-ulit tayong nasasaktan ay hindi pa rin tayo sumusuko. Umaasa pa rin tayo na madudugtungan pa ang pag-ibig kahit pareho na kayong nasaktan. Ikaw kapuso, hanggang kailan ka aasa sa pagmamahal na walang kasiguraduhan? Dear Papa Dudut, hanggang kailan nga ba natin kayang mahalin ang isang tao? Mapapatawad pa ba natin sila kapag paulit-ulit nila tayong sinasaktan? Mahirap magmahal ng babaeng madaming minamahal. Mahirap baguhin ang bagay na nakasanayan na. At mahirap patinuin ang babaeng ayaw tumino. Hanggang kailan ka lalaban? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang kahibangan sa isang tao na kahit na harap-harapan kang sinasaktan, ay pilit mong ipinaglalaban? Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Richard. 34 years old, tubong Nueva Ecija. Isa ako sa mga masugid mong taga-subaybay at pagpatak pa lamang ng break time namin ay agad kaming nakatutok sa istasyon ninyo. Mabait ang foreman namin kaya hinahayaan niya kaming makinig ng radyo sa tuwing break time namin. Kusa niya itong nilalaksan kapag programa mo na ang umiere. Ganado rin kaming kumain habang pinapakinggan ka. Minsan hindi namin maiwasang mainis lalo na kapag nakakainis ang sender mo. Halo-halo ang emosyon namin at minsan nga ay hindi pa namin maiwasan na pagkwentuhan at manghula kung ano ang susunod na eksena. Nahihiya man akong magpadala ng liham ay sinubukan ko na rin, Papa Dudut. Sigurado ako na kapag napakinggan ng mga kasamahan ko ang pagbasa sa sulat ko ay alam na nila na ako ang sender. Papa Dudut, napadpad ako dito sa Maynila noong 25 anyos pa lamang ako. High school lamang ang natapos ko. Maaga ko na ulila, kinupkup ako ng tiyuhin ko at dinala ako dito sa Quezon City. Noong mamatay ang tatay ko. Mabait ang tiyuhin ko, matandang binata po ito at gustuhin man niya akong pag-aralin hanggang kolehiyo ay hindi naman niya nagawa. Pumanaw din ito dahil sa malubhang karamdaman. Sa edad kong 17 ay nag-umpisa na akong magtrabaho bilang construction worker. Nung una ay nahihirapan ako pero kailangan kong kayanin para mabuhay, Papa Dudut. Marami ang nagsasabi, Papa Dudut, na gwapo daw ako. Matangkad rin ako at maitim dahil na rin siguro lagi akong bilad sa araw. Marami ang nagpapahaging sa aking babae pero hindi ko alam kung bakit hindi ko man lang nagawang manligaw. Pero noong makilala ko si Rona ay nagulo ang nananahimik kong mundo. Nagtatrabaho siya sa kabaret at nakilala ko siya noong minsan na magkayayaan kami ng kasamahan kong uminom, Papa Dudut. Simula noong makilala ko si Rona ay hindi na siya nawala sa isipan ko. Hanggang sa madalas ko na nga siyang puntahan sa pinagtatrabahuhan niya at niligawan, Papa Dudut.
Hi, Rona. Ay, ikaw pala. Ano nga uli pangalan mo? Richard, nakalimutan mo na agad? Pasensya ka na ha. Sa dami kasi ng taong nagpupunta dito araw-araw, hindi ko na natatandaan lahat. Alam mo na, ano bang atin? May nag-table na ba sa'yo? Wala pa. Kasi maaga pa eh. Pero mamaya lang sure ako na meron na. Ikaw, baka gusto mo akong buwena manukan. Okay lang ba? Oo naman, may baon ka ba? Baka mamaya mabitin lang ako sa'yo ha. Bagong sweldo ako ngayon, huwag ka mag-alala. Ay, gusto ko yan! Ano pang hinihintay mo? Halika na! Halika, dito ka sa tabi ko para magkarinigan tayo ng maayos. Lalakas kasi ng music. Sigurado ka? Okay lang ba na sa tabi mo ako uupo? Ay, wawa! Huwag mo sabihin hindi ka pa sanay sa ganitong klase ng lugar. Teka, virgin ka pa? Hindi na, ano ka ba? Hindi lang ako masyado pang sanay. Pero pasasanay din ako. Sus! Aminin mo na, virgin ka pa no? Huwag ka mag-alala, hindi ko naman pagsasabi. Ang saya naman! Pwede bang huwag ka maingay, nakakahiya? Huwag ka na maiya, mga walang yading yung mga yan. Napakaswerte ka naman sa gabing to, makakatikim ka ng virgin! Kadalasan kasi sa mga lalaking kumukuha sa akin, kundi amoy lupa, sanay na sanay na. Marami ka ng karanasan? Hindi ka na virgin? Nagpapatawa ka ba? Ano sa palagay mong gagawin namin kapag nilabas kami ng lalaki? Magtititigan? Nakakatawa ka ha? Sang bundo ka ba galing, kuya? Bakit wala kang alam? Nagpapatawa lang ako para maiba lang ang usapan. Alam mo, di mo ako basta maluloko. Kilatis ko na lalaki kung sanay o hindi pa. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo mamaya. Sasayawan kita ng lambada na may kasamang cha-cha. Naku, hindi ako marunong sumayaw. Papanoorin na lang kita. Mukhang hindi ka marunong sumayaw kaya umanda ka mamaya. Makakarating ka sa ikapitong langit. Hindi ko masyadong naiintindihan ang sinasabi mo. Mabuti pa siguro, umorder ka na. Mabuti pa nga, para maaga pa, mabinyagan na kita kagad. Nabinyagan na ako. Tsuhin ko sa probinsya, nagbinyag sa akin. Imbe! Ano ba tong lalaking ka-table ko na to? Nagtatanga-tangahan ka lang ba? O tanga ka talaga? Huwag ka nga pa inosente, hindi na nakakatuwa. Hindi ako nagtatanga-tangahan. Hindi ko lang talaga masyadong nauunawaan ang sinasabi mo. Sabi mo kasi bibinyagan mo ako. Nabinyagan na talaga ako ng tsuhin ko nung grade 6 ako. Ilang taon ka na ba? Di ka naman mukhang bata. 34. 34 ka na pero wala ka pang alam sa ganitong usapan? Ginuguyo mo ba ako? Sa edad mong yan, hindi ka pa nakakaranas makipag-A-E-I-O-U? Alam ko naman ang AEIOU. Pinag-aralan ko yun ng elementary. Ay, tanga. Hindi na ibig sabihin. Sex ang ibig kong sabihin. Lakas mo ang trip dito. Baka mamaya maniwala ako na inosente ka talaga. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ako pa ba? Siyempre hindi na ako virgin. Nagkaroon din naman ako ng girlfriend. Hindi nga lang nagtagal. Inaasar lang kita. Nakakatuwa ka kasing tingnan kapag naiinis. Lintik ka! Lakas mo manggoyo ah! Pero muntik na ako maniwala na tanga ka talaga. Sa bagay, sa gwapo mong yan, imposibleng wala ka pang karanasan. So paano? Magbobolahan at magtatanga-tangahan na lang ba tayo rito? Umpisa na natin! Tara, game na! Umorder na tayo. Papadudot yun ang naging simula ng pagiging magkaibigan namin ni Rona. Napadalas ang punta ko sa kabaret na pinagtatrabahuhan niya hanggang sa niligawan ko siya. Nung una ay nag-aalangan pa ako at ilang beses kong pinag-isipan kung itutuloy ko ang panliligaw sa kanya. Alam ko na hindi siya kagaya ng ibang babae. Marami na siyang karanasan sa lalaki. Pero sadyang makulit ang puso ko. Kung sino pa yung hindi karapat-dapat sa paningin ng iba ay doon pa tumibok ang puso ko. Lalo ko po ang ginayuma, Papa Dudut. Ayaw ko nang mawalay sa kanya at ayaw ko nang mawala siya sa paningin ko. Inaraw-araw ko ang pagdalaw sa kanya, binakuran ko talaga siya at hindi ko inayaang may mag-table sa kanyang iba. Halos masaid ang ipon ko pero
hindi ko ininda yon. Ang mahalaga sa akin ay makasama ko si Rona at wala nang ibang maglabas sa kanya. Papa Dudut, madalas sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko na baka daw init ng katawan lamang ang nararamdaman ko para kay Rona. Kaya ako nagkakaganito. Marami daw ibang babae na mas matalino, mas maayos at may pinag-aralan. Kahit daw construction worker lamang ako ay makakahanap pa rin daw ako ng matinong babae. At huwag ko daw sayangin ang oras ko sa kagaya ni Rona, na walang puso at pera lamang ang habol sa akin. Gwapo naman daw ako at hindi ako mahihirapang makabingwit ng mas maayos na babae. Papa Dudut, alam ko na tama naman ang sinasabi nila sa akin pero hindi ko kayang labanan ang nararamdaman ko. Mahal ko si Rona at tanggap ko kung ano ang pagkatao niya. Naging girlfriend ko siya at kalaunan ay inaya ko na siya na magsama na lamang kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi ko na kasi kaya na makita siya na hinahawakan o inilalabas na kung sino-sinong lalaki. Hindi ko ma-imagine na may ibang lalaki na hahalik sa kanya. Para akong pinapatay sa tuwing pumapasok sa isipan ko ang mga bagay na yon. Nung una ay hindi pumayag si Rona. Pero dahil na rin sa pagmamahal niya sa akin ay napapayag ko rin siya. Nagsama kami, Papa Dudut, naging maayos naman ang samahan namin. Pinatigil ko na siya sa pagtatrabaho. Maraming kapitbahay ang nagtaas ng kilay at kung ano-ano ang sinasabi tungkol kay Rona. Pero hindi niya pinapansin. Katwiran niya, sanay na siyang humarap sa mga taong hindi nagkakasala. Alam na niya kung paano harapin ang mga ito. Palaban si Rona at hindi ito magpapatalo. Kaya madalas ay nagtataas na lamang ng kilay ang mga ito at hindi na nagkokomento ng kung ano pa. Masaya ako, Papa Dudut, pero habang tumatagal ang pagsasama namin ay unti-unti nang lumalabas ang tunay niyang ugali. Bungangera siya at sa una lang pala siya mabait, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nagkahiyaan kasi kami na tumagay. Napasarap kami kaya medyo ginabi ako. Ayoko nang mauulit to ha. Yang pinangtatagay mo, binibili mo na lang sana ng pagkain dito sa bahay. Siya nga pala, dumating na yung bill ng kuryente at tubig ha. Sige na, ako nang bahala. Babayaran ko na lang pag sahod ko. Siguraduhin mo lang na mababayaran mo ha. Baka mamaya minom ka na naman, bigla tayong maputulan. Ito naman, wala ka bang tiwala sa akin? Huwag ka na magalit. Nagkahiyaan lang talaga kami kanina. Hindi na mauulit, pangako. Paubos na rin bigas natin. Wala na rin akong pangkuskus sa muka. Oo na, sige na. Bibili na lang tayo pag sahod ko. Ano ba, ulam? Eh di sardinas. Sardinas? Sabi mo sa akin kanina mamamalengke ka. Eh may nakita ko kanina magandang bestida eh. Binigay sa akin ng mura kaya yun, binili ko na. Inuna mo pa ang bestida kaysa sa bigas? Pwede ba sa susunod unahin mo muna ang pagkain bago ang mga luho na yan? Buti sana kung nakakain yung bestida binili mo. Nagre-reklamo ka? Bakit ikaw? Inuuna mo pa yung pakikipag-inuman kaysa umuwi ng maaga? Tsaka anong luho pinagsasasabi mo dyan? Simula nung magsama tayo ni isang maayos na damit, di mo pa ako nabilan. Yung mga panty ko nga eh, kundi butas pang lola na yung iba sa luwag. Ang dami mo pa namang damit eh. Maayos pa naman yung mga yun. Isa pa, hindi ka naman umaalis. Sa susunod, unahin mo munang bilhin ng mga kailangan kaysa sa kung ano-ano. Hoy, para sabihin ko sa'yo, ikaw ang may gustong magsama tayo. Ikaw ang nagpumilit na tira ako dito. Akala ko kasi kayang-kaya mong bigay sa akin yung mga kailangan ko kaya sumama ako sa'yo. Akala ko pag sumama ako sa'yo gagawin mo akong prinsesa. Nangako nga ako ka pa sa akin na pako lang lahat. Kung alam ko lang nalolosyangin mo lang ako at gugutumin, sana di na lang kita sinamahan. Sana nagtyaga na lang ako sa mga amoy lupang customer ko. Hindi naman kita ginugutom ah. Nasa iyo naman lahat ng sweldo ko. Ano pa bang nirereklamo mo? Para isang beses lang ang umuwi na kainom, nakasigaw na kagad yung bunganga mo. Sinong di mapapasigaw? Uwi ka ng lasing tapos pagpapakainin kita ng sardinas, magagalit ka? Kung umuwi ka ng maaga, di sana ilaga ako tong sardinas para mas masarap. Kakainit ka ng ulo? Ikaw pa talaga may gana magalit ha?
magagalit napaka-reklamador mo. Buti sana kung malaki iniintrega mong pera sa akin pambili ng pagkain. 300 lang yon. Palagay mo makakabili ako ng lechon sa binibigay mo? Makakabili ka sana ng maayos na ulam kung hindi mo ginastos sa walang kakwenta-kwentang damit. Hoy! Kung ang pagbili lang ng damit ko ang pinuputok ng butsi mo, hayaan mo, babayaran kita. Hindi naman yun ang punto ko eh. Ang sa akin lang naman, sana inuuna mo ang dapat unahin. Oo na, mali na ako. Sige na, magbihis ka na bago ka pa samain sa akin. Ikaw pang matapang, ikaw na nga may pagkakamali. Ayos ka rin eh, no? Umayos ka kasi. Bilisan mo at kumain ka na pagkatapos mong magbihis. Baka hindi kita matansya, mabato ko sa mukha mo tong pinggan. Hindi na, nawala na ako ng gana. Matutulog na lang ako. Eh di matulog ka na. Huwag ka na rin gumising kung gusto mo. Wiset. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Lumabas ang pagiging bungangera ni Rona Papadudut, kaya madalas ay nag-aaway na kami. Ayaw ko man siyang patulan ay hindi ko talaga mapigilan minsan. Nakakairita na kasi lalo na at wala namang kabagay-bagay ang ipinagliligalig niya. Nakakabanas pala kapag may asawa kang bungangera, Papadudut. Lalo na kapag uuwi ka ng pagod. Sa halip na lalambingin ka o kaya naman ay itatanong kung kumain ka na, ang isasagot sa iyo ay puro kabalastugan. Minsan ay parang ayoko nang umuwi. Minsan din ay pumapasok na sa isipan ko na iwanan na lamang siya at hayaan na siyang bumalik sa pinanggalingan niya. Pero sutil ang puso ko, Papadudut, dahil kahit ganoon ang ugali niya ay mahal ko pa rin siya. Papadudot, pagod na ako sa kanya pero hindi ako makaalsa sa kanya. Lalo na at buntis siya. Ayoko kasi na lumaki ang anak ko na walang nanay o tatay, kaya inis na ako sa kanya ay tinitiis ko na lamang yon. Kung hindi ko nga lamang iniisip na buntis siya, malamang ay napatulang ko na siya, Papadudot. Ako na sana ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo dahil magiging tatay na ako. Pero dahil sa ugali niya ay mas madalas ang inis na nararamdaman ko, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, tiniis ko ang kagaspangan ng ugali ni Rona. At sulit naman ang pinagtiis ko dahil isinilang niya ang anak ko. Babae ang anak ko, Papadudut, at kamukhang kamukha ko siya. Para kaming pinagbiyak na bunga. Babaeng version ko daw ang anak ko. Sobrang saya ko nang makita ko ang anak ko, Papadudut, at nawala na rin ang pag-aalinlangan ko nang makita ko ang anak ko. Marami kasi nagsasabi sa akin na baka daw hindi akin ang bata. Dahil may kumakalat na chismis na nakikita daw nila na may ibang kinakausap ang asawa ko kapag wala ako. Katwirang ko na lamang sa kanila ay hindi naman nakakabuntis ang pakikipag-usap lang. Hindi ko pinansin ang sinabi nila at napatunayan ko ngayon nang ako ay maging ama na. Walang kaduda-duda yon. At ilalaban ko ng bardagulan ang magsasabi na hindi ko anak ang batang isinilang ni Rona. Papadudot, halos 6 na buwan pa lamang nakakapanak si Rona ay malas naman na nawalan ako ng trabaho. Halos ibenta na ang ibang gamit namin na naipundar para lamang may panggastos kami at makain. Lalo nang umasbok ang bunganga ni Rona, Papadudut. Pero malas talaga ako at kahit na anong gawin ko ay hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Papadudut, dahil hindi ako makahanap ng trabaho ay nag-decide si Rona na siya na lamang ang magtatrabaho. Pikit mata kong nilunok ang pride ko. Ako ang lalaki, ako dapat ang magtatrabaho. Pero nabaliktad ang mundo dahil ako naman ang palalamunin ni Rona. Nakikinikinita ko na kung gaano na naman uusok ang bunganga nito. Lalo na at ako ang magiging palamunin niya. Ayaw ko man siyang payagang magtrabaho ay wala naman akong magagawa. Wala akong mahanap na trabaho at pareho kaming magugutom kung hindi siya kikilos. Waitress ang inaplayan niya sa cabaret na pinasukan niya dati. Hindi na babaeng bayaran, kaya kahit papaano ay hindi na ako masyadong nag-aalala. Pero mas dumalas ang aming pag-aaway dahil sa kung ano-anong naririnig ko.
ayaw ko man itong pakinggan, ay may mga pagkakataon talaga na napipika ako, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hanggang alauna lang na madaling araw ang trabaho mo, di ba? May galante kaming customer na ng libre eh. Bibigyan daw kami ng malaking tip kung sasamahan namin siyang uminom. Sayang naman kung di namin papatulan. Minsan lang naman yung kaya yun, napasarap. Uwi ba yan ng matinong babae? Matino? Sinong matino? Ako? Sino ba kausap ko, di ba ikaw? Sabi mo kasi matino eh, kala ko may bakang kausap. Hindi kasi ako matino. Bakit magising ka pa? Natural, hinihintay kita. Alam nga namang matulog na ako nang wala ka pa. Sus! Kilala kita! Malamang sa malamang inaabangan mo lang kung totoong sinasabi ng kapitbahay natin na may bakong lalaki. Wag nga ako! Hindi ko pinoproblema ang sasabihin ng kapitbahay. Kapakanan mo iniisip ko. Wawa! Ang tanda ko na para bantayan. Ang sabihin mo, kunwari lang na hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ng kapitbahay. Pero ang totoo, nanggagalaiti ka na sa inis. Kilala kita, oy! Tsaka bulag ba yung mga kapitbahay natin? Hindi ba nila nakikita na para kayong pinagbiyak na arinola ng anak mo? Babaeng version nga lang. Di wala ngang nakuha sa akin. Samantalang ako naman ang nagbuntis. Simula bukas, susunduin na kita sa trabaho ah. Wag na, sayang pamasahe. Bantayan mo na lang yung anak mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako mababawasan. Uuwi ako ng buong buo. Kaya ko na sarili ko. Ayoko na mauulit to, naiintindihan mo? Oh, ba't di mo sagutin? Sino ba yan? Wala, number lang. Baka nagkamali lang ng tawag. Sasagutin mo ba yan o ako sasagot? Huwag mo akong inuutusan. Mauna na ako matulog. Baka mamaya mabanas ako sa'yo. Bato ko sa mukha mo tong cellphone. Ikaw ba ang matapang? Hoy, hindi porket ikaw nagpapalamon sa akin, may karapatan ka ng pendihuhin ako. Asawa mo ako. May karapatan ako magalit sa'yo. Hoy, hindi pa ho tayo mag-asawa. Hindi pa tayo kasal. Kaya wala ka pang karapatang pigilan ako sa kung anong gusto kong gawin. Kaya asawa mo ako o hindi, hanggat nasa pamamahay kita, may karapatan ako magtanong. Ay, wawa! Sige, hayaan mo. Hahanap ako ng lalaking matandang mayaman na may sariling bahay at hindi matanong naghaya mo. Hindi ka nakakatawa. Hindi rin naman ako nagpapatawa eh. Natatawa lang ako sa sarili ko. Akala ko kasi pag sumama ako sa'yo, magiging maayos ang buhay ko. Akala ko maaahon ng kagwapuhan mo na yan yung sarili ko sa lusak. Akala ko ikaw nang kasagutan sa matagal ko nang pinapangarap. Akala ko mabubusog ako ng pag-ibig. Pusang gala, malolosyang pala ako ng kagwapuhan na yan eh. Ang sad! Matulog ka na. Mamaya na, di pa ako naantok eh. Usap muna tayo. Ito gusto mo, di ba? Takting yan. Alam mo ba pakiramdam ng hindi mo na magawa yung mga dati mong ginagawa? Hindi ka na maganda gaya ng dati? Yung wala ng customer na ikaw ang laging napipiling ilabas? Kasalanan mo to eh. Kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Inahon kita sa lusak dahil mahal kita. Gusto kong mabago ang buhay mo. Tinanggap ko ang pagkatao mo kahit alam ko na pagtatawanan lang ako ng iba. Tinanggap ko ang nakaraan mo. Tinanggap ko lahat-lahat sa'yo. Kaya wag mo ako sisisihin na parang ako pa ang pinakamalaking pagkakamali mo. Dapat nga pagpasalamat mo pa yung ginawa ko sa'yo eh. Oo, inahon mo nga ako sa lusak. Inahon mo lang pero di mo ako inalis. Ginutom mo pa nga ako eh. Ipagpasalamat? Saan? Puro paghihirap naman ang naranasan ko sa'yo. Napakain ba ako ng masarap ng kagwapuhan mo? Di ba hindi? Kaya huwag kang magyabag na inahon mo ako. Kasi kung inahon mo ako sa lusak, sana hindi na uli ako babalik dun sa bar. Puro kayabang. Sige na, matutulog na ako. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Tabi nga! Papa Dudut, talo ko pa ang sinampal na mga sandaling yon. Tama si Rona. Hindi ko siya nabigyan ng magandang buhay, pero minahal ko naman siya at inalagaan. Nagkataon lamang na hindi siya kontento sa kung ano ang kaya kong ibigay. Palagi niyang pinamumukha sa akin ang mga kakulangan ko, Papa Dudut. Hindi ko gusto ang mga nangyayari sa amin pero wala akong choice. Ginagawa ko naman ang lahat para hindi na siya bumalik sa dati. Kaya lang ay mailap talaga sa akin ang pagkakataon
Isipin ko pa lamang na may ibang lalaking hahawak sa kanya ay para na akong pinapatay. Pero wala akong magawa, Papa Dudut. Kung iisipin ko ang pride ko, pare-pareho kaming mamamatay sa gutom. Kung extra man ako ay kulang na kulang talaga, lalo na at may anak na kami. Ilang pagkain ang tinis kong hindi kainin para lamang makatipid. Katwirang ko ay mas kailangan ng anak ko ang pagkain. Sana nakikita din ni Rona ang sakripisyo ko, Papa Dudut. Nagpatuloy sa ginagawa niya si Rona. Ako naman ay hindi tumigil sa paghahanap ng matinong trabaho. Iniiwanan ko na lamang minsan ang anak ko sa kapitbahay namin sa pagbabaka sakali ko na makahanap muli ng trabaho. Pero talagang minamalas ako, Papa Dudut. Palagi akong umuuwing laglag balikat. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng bahay? Hinihintay kita. Sino yung kasama mo kanina? Dati kong customer, nilabas ako. Ba't ba? Anong bakit? Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Nagpapahatid ka pa talaga? Nananadya ka ba? Pwede ba? Huwag mo nga akong talakan dito, nakakahiya sa mga tao. Nakakahiya? Nahiya ka pa pala ng lagay na yan? Hinatid lang ako, nakakahiya na. Mas okay nga kasi nakalibre ko ng pamasahe. May pandagdag pa ako sa panggatas ni baby. Ipapakain mo sa anak mo galing sa Ano? Ha? Ba't di mo tuloy? Pamumokpok? Bakit? Ano ba ako nung nakuha mo? Santa? Pinapaalala ko lang sa'yo ha. Ako bumubuhay sa pamilya natin. Pamumokpok ang pinangbubuhay ko sa inyo kaya wag ka nang maraming sinasabi. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Ang sabi mo sa akin, waitress ka lang doon kaya pumayag ako na magtrabaho ka ulit doon. Waitress naman talaga pinasukan ko eh. Pero kakarampot lang ang sweldo. Baka sa gatas pa lang ng anak mo kulang na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Siguro nga tama ang mga kapitbahay natin. Tama pala sila eh. Di sila na lang ibahay mo. Tutal sa kanila ka naman pala naniniwala. Simula bukas, hindi ka na papasok sa trabaho. Ay talaga ba? Bakit? May trabaho ka na? Wala pa. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin dito. Basta, hindi ka na papasok simula bukas. Wala ka bang trabaho? Tapos matitigilin mo ako sa trabaho? Ano yan, joke? Magutom na tayo pare-pareho kaysa ganyan ang ginagawa mo. Ayokong lumaki ang anak mo na ganyan ang nakikita sa'yo. Kung gusto mo mamatay sa gutom, ikaw na lang. Huwag mo na kaming idamay ng anak mo. Ayusin mo kasi ang buhay mo. Maayos ang buhay ko. Buhay mo ayusin mo. Kung ayaw mo ako nakikitang ganito, humanap ka ng matinong trabaho. Naghahanap ako ng trabaho. Wala palang bakante sa mga ina-applyan ko. Alam mo naman kung anong klaseng trabaho ang pwede kong pasukan, di ba? Hindi ko kasalanan kung hindi ka makahanap ng maayos na trabaho. Kaya wag mo ako idamay dyan sa problema mo. Basta ako gagawin ko kung anong gusto ko. Asawa mo ko kaya may karapatan akong pigilan ka. Hindi nga tayo mag-asawa, di ba? Kaya wala kang karapatan na bawalan ako. Alam natin pareho na ang kakainin ng anak natin ang mahalaga. Kaya pwede ba? Santabi mo lang muna yung wala sa lugar mong pagsiselos? Masisisi mo ba ako? Kung ikaw nasa kalagayan ko, matutuwa ka ba? Oo naman. Lalo na kung ang kakalantariin mo paldo-paldo ang pera. Alam mo, kung ako sa'yo, gayahin mo na lang din ang trabaho ko. Total, wala ka din naman mahanap na trabahong matino eh. Di gayahin mo na lang ako. Naisip mo pa talaga ang bagay na yan? Okay ka rin, oh. Bakit naman hindi? Gwapo ka, maganda ka katawan. Sigurado ako na maraming matrona mahuhumaling sa'yo. Kung gusto mo, ako nahahanap ng parokyano mo eh. Hoy, hindi tong oras ng pagbibiro ah. Ay, hindi ako nagbibiro. Sa kara mo na yan, kikita tayo ng malaki. Iinom mo na lang ng alak at iligo. Kinabukasan, okay na yan. Sa umpisa lang mahirap pero pag nasanay ka na, easy-easy na lang yan. Napaka-imposible mo talagang babae ka. Huwag ka nga choosy. Kung ready ka na, sabihin mo lang. Ewan ko sa'yo, wala kang diri. Papa Dudut, gusto kong manginig sa galit dahil sa mga pinagsasabi ni Rona. Pero pinili ko na lamang ang hindi siya patulan. Hindi ko akalain na maiisip niya ang mga ganong bagay at gusto ko siyang unawain, pero hindi pa rin maabot ng isipan ko ang mga sinasabi niya sa akin.
Kahit siguro wala na akong kapera-pera ay mas pipiliin kong magutom at manghingi ng pagkain sa kalye kesa ibenta ang katawan ko at manira ng pamilya ng iba. Maaring may mga punto na palagay ko ay tama siya pero hindi ko maatim na buhayin ang anak ko na galing sa masama. Hindi ko po hinuhusgahan ang pagkatao ni Rona pero hindi ko na kaya, Papa Dudut. Gusto ko na siyang iwanan pero hindi ko alam kung papaano. Hindi ko alam kung paano bubuhayin ang anak ko. Wala akong trabaho kaya pikit mata kong tinanggap ang harap-harapan niyang pambabasto sa akin. Ngayon ko lang naisip na sana pala ay sinabayan ko ng pag-aaral ang pagtatrabaho ko noon para kahit papaano ay nakahanap ako ng matinong trabaho. Nakakalungkot man ang sinapit ng kapalaran ko, Papa Dudut, ay kailangan kong harapin at tanggapin para sa anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagtiis pa ako ng ilang buwan sa ginagawa ni Rona. Hindi po ako nawala ng pag-asa at alam ko na may awa ang Diyos at makakahanap din ako ng trabaho. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana ay makahanap ako ng trabaho at mabait ang Diyos. Dahil nakahanap ako ng trabaho na tumatanggap ng high school graduate lamang. May nagbukas ng bagong grocery store sa malapit sa amin at isa ako sa maswerteng natanggap. Kahit may edad na ako ay nakapasok pa rin ako bilang bagger boy. Mabait ang manager doon at tinanggap ako, mas madali ang trabaho kumpara sa pagpapala ng semento at paghahakot ng hollow blocks. Sinabi ko kay Rona ang tungkol sa trabaho ko at sinabi ko sa kanya na kapag nag-umpisa na ako magtrabaho ay titigil na siya sa pagtatrabaho. Pero gaya ng inaasahan ko ay pinag-awayan namin ang tungkol sa bagay na yon. Alam ko na may hirapan akong kumbinsihin siya dahil ayaw nito na nung nakatali sa bahay lamang. Pero nagbabaka sakali pa rin ako na sabihin sa kanya ang bagay na yon. Papa Dudut, gaya ng inaasahan ay hindi po natuwa si Rona sa desisyon ko. Lalo na at nababalitaan ko na may lalaking naghahatid sa kanya tuwing wala ako. Madalas din daw na nakikita ito ng kapitbahay namin na nakikipaglandian sa iba at iba't ibang lalaki. Nasasaktan man ako ay nilagay ko na ang loob ko na hindi na kami magiging maayos. Kailangan ko nang magdesisyon. Kailangan ko nang tapusin ang relasyon namin. Bubuhayin ko ang anak ko ng mag-isa at bahala na siya sa buhay niya kung ano man ang gusto niyang gawin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kapakanan ng anak ko. Magpalit ka na ng pambahay. Mag-uusap tayo pagkatapos. Ay naku, mamaya na tayo mag-usap pagising ko. Ngayon tayo mag-uusap. Pwede ba? Pagod ako. Wala akong panahon sa mga kadramahan mo na yan. May trabaho na ako. Ah, talaga? Eh di congrats! Ano, pwede na ba ako matulog? Simula bukas, titigil ka na sa trabaho mo. Sino may sabi? Sino ba narinig mo nagsabi? Di ba ako? Wala akong pakialam. Basta magtatrabaho ko tapos. Bakit ba hindi mo maiwanan ng trabaho mo na yan? Siguro sarap ka na namang himasimasi ng mga parokyano mo matatanda, no? Gustong gusto mo talagang inilalabas ka ng mga lalaki may asawa eh. Enjoy na enjoy ka, no? Oo, at mas nag-i-enjoy ako magpahima sa kanila kesa sa'yo. Ano, masaya ka na? Pinalalampas ko lahat ng pagkakataon na pinagmumukha mo akong tanga. Hinayaan kita magtrabaho, pero hindi ko gusto na babuhin mo yung sarili mo para lang sa kapritsyo mo. Kapritsyo? Wow! Ano to? Mayaman tayo at may kapritsyo tayong eksena? Hoy, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Baka kasi nakakalimutan mo. Bumalik ako sa trabaho ko na to dahil sa'yo. Dahil kung hindi ako bumalik dun sa bar, magugutom tayo. Wala kang trabaho, di ba? Tapos ngayong maayos na uli trabaho ko, insultuhin mo na ako? Bakit? Ano bang trabaho mo? Manager ka ba ng bangko? Magsalita ka, kala mo naman napakalaki na suswelduhin mo. Eh baka nga mas malaki pa ang kinikita ko sa pagbubuka ng hita kesa sa pinagmamalaki mong trabaho eh. At least marangal ang trabaho ko kaysa sa'yo.
Kung ayaw mo tumigil sa lintik na trabaho na yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita pipigilan. Total, palagi na lang din naman na ikaw ang nasusunod. Mabuti pa maghiwalay na tayo. Wala din naman silbi ang mga ginagawa ko para sa'yo eh. Ako pa talaga hinamon mo ng hiwalayan ha? Ako pa talaga? Wawa? Pero sige, pagbibigyan kita. Maghiwalay na tayo. Oo, maghihiwalay tayo. Palalakihin ko ang anak ko ng maayos at hindi ko siya igagaya sa'yo. Sa akin ang bata, ako ang nanay. Ako ang dapat magpalaki sa kanya at hindi ikaw. Paano mo palalakihin ang anak mo? Isasawa mo sa kabaret? Hindi ako papayag. Hindi ako ganun kasamang ina para gawin ko yan sa sarili kong anak. Mahal ko ang anak ko. Oo, pokpok ako pero ni minsan, hindi ko pinabayaan ang anak ko. Pinili kong bumalik sa pagiging ganito para hindi kayo magutom. Alam ko na hindi maganda ang ginagawa ko pero wag na wag mo akong uhusgahan sa paraan ng pagpapalaki ko sa anak ko. Hindi tayo matatapos sa pag-uusap kung pareho tayong hindi magpapatalo. Alam ko na alam mo na hindi mo magagampanan ng tungkulin mo sa anak mo kung hindi ka aalis sa trabaho mo. Kapakanan lang ng bata ang iniisip ko. At ako, hindi ka pa ka na ng anak ko ang iniisip ko? Nung panahon na wala ka pang nahanap na trabaho, di ba pamumokpok kong sumalba sa atin? Alam ko! Kaya nga ngayon na may trabaho na ako, pinapatigil na kita dyan sa ginagawa mo. Kasi ayaw ko na ng ganitong buhay. Alam mo na kung may pagpipilian lang ako, hindi kita hayaang magkaganyan ulit. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko sakit sa tuwing hindi ka umuwi ng gabi. Nasasaktan ako, maisip ko pa lang na iba-ibang lalaki umahawak sa'yo. Pero wala akong magawa. Dahil alam ko na kailangan mong gawin yun para mabuhay tayo. Alam mo naman pala ano pinagdadrama mo? Alam mo, mabuti pa pagkagising ko na lang tayo mag-usap ng maayos. Pagod ako, wala ba akong tulog? Mamaya paggising ko, pag-uusapan natin lahat. Papadudot gaya ng dati ay wala na naman kaming naging matinong usapan ni Rona. Pero nakapag-decide na ako. Makikipaghiwalay na ako sa kanya at ilang araw na lamang at mag-uumpisa na akong magtrabaho. At gusto kong magsimula ako na hindi na siya kasama. Total ganon din lamang ang nangyayari. Aalis siya ng gabi, darating siya ng umaga, tapos maghapon siyang tulog. Kaya parang wala din kaming kasama sa bahay. Oo, tama at naibibigay niya ang pangangailangan ng anak namin pero bilang asawa niya ay hindi niya nagagampanan ang tungkulin niya sa akin. Papadudod ilang beses kong nakita si Rona na may naghahatid na lalaki. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na iba-iba. Iisang lalaki na lamang ang naghahatid sa kanya. Kaya sigurado ako na ang lalaking yon ang madalas na kausap nito sa telepono. Madalas ko siyang mahuli na humahagik-hik o di kaya naman ay ngumingiting mag-isa habang may ka-text. Ayaw mang aminin sa akin ni Rona na may relasyon sila ng lalaking yon ay nararamdaman ko na may relasyon silang dalawa. Papadudot alam ko na malaki ang kasalanan ko sa mga nangyayari. Akala ko kasi ay magagawa ko siyang buhayin at baguhin. Akala ko kasi ay kakalimutan na niya ang ginagawa niya para sa amin. Pero nagkamali ako. Mas naging malala ang sitwasyon at mas nalubog siya dahil sa pagpayag ko. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kong lalaki. Para kong tau-tauhan at siguro ay panahon na para totohanin ang pakikipaghiwalay sa kanya kahit masaktan pa ako, papadudot. Umalis ka na dito. Hindi ko na kaya ang ginagawa mo. Sumama ka na doon sa lalaki mo at pabayaan mo na kami ng anak mo dito. Ano na naman to, Richard? Ang aga-aga! Buo na ang desisyon ko. Maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay na tayo kung gusto mo pero sasama ko anak ko. Sa akin ang bata. Hindi mo siya mababantayan na maayos. Kaya ko siyang alagaan. Sa palagay mo, papayag ang lalaki mo na isasawa mo ang anak mo sa'yo? Babae ang anak mo. Para kung may gawin siyang hindi maganda, may magagawa ka ba? Kaya kong protektahan ang anak ko.
Talaga? Bakit? Nakakasiguro ko ba na ibibigay sa'yo ng lalaki mo ang lahat? Alam ko na may asawa din ng lalaki mo. Paano kung may gawin silang masama sa anak ko? Kapag nalaman ng pamilya ng lalaki mo ang totoo, hindi ka ba nag-iisip? Maawa ka naman sa anak mo. Alam ko na mahihirapan ako. Pero mas mababantayan ko ang anak natin dahil may trabaho ka na rin. Pinag-isipan ko na yan bago pa ako magkatrabaho. Alam ko na kung anong dapat kong gawin. Ipaubayan mo na sa akin ang anak ko. Pangako, hindi kita guguluhin. At kung sakali na At kahit wala akong kwentang ina sa paningin mo, hindi ako gagawa ng bagay na ikasasama ng anak ko. Kaya nga ako bumalik sa trabaho na to, di ba? Kasi sa ating dalawa, ikaw ang walang kwenta. Oo, alam ko. Malaki ang kasalanan ko kaya lalo ka nalugmok. Pero sumusobra ka na eh. Ang sabi mo sa akin, waitress lang ang trabaho mo. Bakit pumapayag ka na ilabas ng mga kung sino-sinong lalaki? Hindi ako nakikipag-sex sa lahat ng lalaki nagte-table sa akin. Pinipili ko lang. Ipinagmamalaki mo pa talaga na pinipili mo lang ang lalaki sinasamahan mo? Ha? Ayos ka rin talaga eh, no? Hindi ka man lang kinilabutan sa sinasabi mo. Wala ka ng kahihiyan. Wala naman akong dapat ikahiya sa ginagawa ko. Bakit? Mapapakain ko ba kayo kung mahihiya ako? Ang kapal din naman ng mukha mo. Kung magsalita ka parang hindi ka nakinabang sa ginagawa ko ah. Kung may iba lang ako pagpipilian, alam mo na hindi ako papayag na magtrabaho ka ulit sa lugar na yon. Alam mo na gusto kitang iahon dun, kaya kita ibinahay, hindi ba? Kasi ang akala ko magbabago ka. Akala ko rin magbabago ako. Akala ko din ikaw ang sagot sa matagal ko nang pinangarap na mag-aahon sa akin sa lusak. Okay lang naman sa akin na hindi ka mayaman eh. Kasi sino ba naman ang lalaking mayaman na mag-aahon sa kagaya ko, di ba? Kaya kahit na alam ko na hindi mo kayang ibigay lahat ng gusto ko, sumama pa rin ako sa'yo. Ayoko umabot tayo sa ganito eh. Mahal kita at alam mo yan. Alam ko rin na napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero huwag na natin idamay ang bata. Mahal ko ang anak ko. Ikaw ang higit na nakakakilala sa akin. Alam mo kung gaano ko kamahal ang anak ko. Maaring hindi ako naging mabuti. Ako rin kung gaano kakabuting ina. Pero mas magiging maayos ang bata kung saan siya mapupunta. Mag-uumpisa ka na naman ba ng panunumbat? Hindi. Pasensya ka na kung hindi maganda naging dating ng mga salita ko. Pero kabutihan lang naman ni baby ang gusto ko eh. Sige, papayag ako maiwan sa'yo yung bata. Pero pangako mo sa akin na hindi mo siya ilalayo sa akin. Gusto ko na ako pa rin ang kikilalanin niyang ina. Pangako, hindi ko siya ipagkakait sa'yo. Hindi ko siya kukwentuhan ng mga bagay na makakasira sa pagkatao mo. At kung sakali na dumating ang panahon na makahanap ako ng babaeng makakasama habang buhay, hindi ko pa rin siya pababayaan. Siguraduhin mo lang na hindi masasaktan ang anak ko. Hindi mangyayari yun. Maraming salamat sa pag-unawa mo. Ay, salamat din at pasensya na. Siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Mauna na ako. Hindi mo man lang ba halikan ng anak mo bago umalis? Hindi na. Baka mamaya bitbitin ko pa siya. Maigi na yung hindi ko na siya hahawakan. Sige, ikaw. Akin. Buntis na rin daw ito. May mga nagbibiro pa na kapitbahay na baka daw sa akin din ang ipinagbubuntis nito pero dinaan ko na lamang sa tawa. Bago kasi kami naghiwalay ni Rona ay matagal nang walang nangyayari sa amin. Kaya alam ko na hindi sa akin ang bata. Sa bibi ko ngayon lamang ako sigurado na anak ko dahil kamukhang kamukha ko siya. Kung magkakaroon man siya ng anak sa iba ay ayos lamang naman. Masaya na ako para sa kanya, ang mahalaga sa akin sa ngayon ay ang buhay naming dalawa ng anak ko. Papadudo, tinuon ko na lamang ang buhay ko sa pagpapalaki sa anak ko at sa pagtatrabaho. Inupahan ko ang kapitbahay namin para bantayan ang anak ko. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 lang ng hapon ang trabaho ko. Kaya may time pa ako para maalagaan ang anak ko. Maayos ang buhay namin mag-ama, siya ang nagiging lakas ko at inspirasyon. Ang makipagbalikan sa akin, hindi daw naging maayos ang samahan nila ng lalaking ipinalit niya sa akin. Mas masahol pa daw ito sa akin. Mas gugustuhin pa daw niyang maghirap kasama ako at ang anak ko kesa manatili sa lalaking sinamahan niya. Papadudot, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko ng mga sandaling yon. Wala na akong nararamdaman para kay Rona, kasabay ng pag-alis niya ay ang paglalaho ng nararamdaman ko para sa kanya. Papadudot, ipinakilala ko siya sa anak niya, ayaw sumama sa kanya ng bata noong una dahil hindi naman ito lumaki na kasama siya. Inayaan ko siyang makipaglaro sa anak niya at inamin din niya sa akin na nagkaanak din siya sa lalaking sinamahan niya pero kinuha din ito ng ama
dahil baka daw hindi rin niya maalagaan ng maayos. Papa Dudut, hinayaan ko si Rona na paminsan-minsan ay dumalaw sa anak niya. Nakikita ko na malaki na ang pinagbago niya. Pero hindi ko pa rin nakikita ang sarili ko na magiging kaming muli. Mas okay na ako na single at tama na maging magkaibigan na lamang kami. Hindi ko na siguro kailangan ng babae sa buhay ko. Ayoko nang maulit ang dati. Mas masaya yung walang asawa na magbubunga nga o kaya magbabawal kung ano ang dapat mong gawin. Malaya akong nagagawa ang gusto ko nang walang inaalala na kahit ano. Saan ako na lamang itutuon ang atensyon ko at makita ko man ang effort ni Rona na magbago ay hindi ko na yon pinapansin. Okay na ako, Papa Dudut. Okay na ako. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko na way magbigay ng inspirasyon sa mga listeners mo ang storya ng buhay ko. Hindi man kasing kulay, kasing bigat ng storya ng iba, sana'y kapulutan po ito ng aral at sana'y wag maging mapusok. Mas piliin natin ang tamang direksyon para wala tayong masasaktan na tao. At upang hindi rin natin pagsisihan sa huli ang naging desisyon natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Richard. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.